Tatlong sunog sa tatlong residential area nga ang magkakasunod na sumiklab sa Valenzuela, Balintawak at Tondo kahapon. Dahil dito daan-daang pamilya ang nawala ng tirahan. Ang ilan pa na ulila sa mga kaanak dahil sa sunog. Para po riyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Alice Bonoan, ang Regional Director ng DSWD. Magandang umaga po, ma'am. Live po kayo sa Kapit Balita. Sa mga taga-pakinig. Si Mariz po ito. Opo. Una po sa lahat, ano na po ang huling balita sa lagay ng mga pamilya na apektado po ng sunog sa magkakaiba pong lugar? Opo. Doon po sa Tondo, sa Valenzuela, yun ang unang sunog kahapon, ay kung saan ay 365 na pamilya ang nasunugan. Meron nang na-assess ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na 189 families na sabi na ngayon ay nasa open court doon sa Villa Teresa Subdivision. Binigyan naman sila ng mga tents ng lokal na pamahalaan at marami hong nagtagsaan ng mga tulong. Kaya nakaantabay lamang ang DSWD NCR sa kung ano pang mga tulong na pwedeng maibigay sa mga natunugan. So lahat po sa Opo. Go ahead, ma'am. Doon naman sa Tondo, no? Doon sa Parola area, kung saan ay 283 na pamilya ang nasunugan at sila ngayon ay nananatili sa evacuation center sa Delpan Covered Court. Nakakalungkot na isang 2-year-old na bata ang umanaw at dalawa pang mga sila Annabel at si Hedelita. Kami po ay mapapadala ng mga family pass at banig at kumot para sa mga nasunugan. At doon po naman sa mga namatayan ay pwede ko kaming magbigay ng financial na assistance at matulungan din ang mga pamilya sa dinadaanan nilang pagdalamhati sa mga mahal nilang pumanaw. So kumbaga meron din pong counseling na isinasagawa po kayo? Opo, meron po kaming counseling at physical check debriefing. Pero sa ngayon po ay hinahayaan po muna namin mag-grieve yung pamilya. Pero sila po ay aming dadalawin at bibigyan din po ng assistance. Yung sinasabi niyo pong financial assistance para po dun sa namatayan, paano po nila makukuha ito at ano po ba yung mga kailangan nilang gawin? Ito po ay dadalawin ng aming mga social worker at titingnan po ang kanilang kalagayan ngayon at sila po ay bakit po doon ay mabibigyan po sila ng financial na assistance na maaaring pangdagdag po sa mga pangangailangan nila, lalo na sa pagpapaayos ng paglilibing po. At ganun din, doon naman yun sa ibang nasunugan sa Valenzuela ay tinitignan din po natin na ang mga pangangailangan at karapatan ng ating mga nasunugan, lalo na yung mga bata na vulnerable po sa mga risk po at yung ating mga nakatatanda at mga nagsinsala po ay isiguraduhin po mabigyan sila ng mga karampatang katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Bukod pa po ito sa tulong na ipapaabot ng lokal na pamahalaan o kasama na po rito yun? Yung Kasi po ang DSWD NCR ay nagdadagdag po sa kakulangan pero kung kinakailangan po ay kami pa rin po ay nagbibigay pangdagdag at bukod po doon sa mga maibibigay po ng lokal na pamahalaan. Ma'am, yung mga binanggit niyo po ay mga pansamantalang tirahan lamang po. Hanggang kailan po makakapanuluyan doon yung mga nasunugan? At meron po ba kayong relocation na maaaring paglipatan nitong mga nasunugan po na talagang magiging permanent na pwede nilang tuluyan? Sa ngayon po, ang lokal na pamahalaan ay tumutugon po at tinitignan po kung paano kanila sila mabigyan ng tulong para sa ganun ay maibangon muli nila ang kanilang mga paahanan at mag-determine po sila ng isang settlement area kung saan po ay mailalagat at kung saan pwedeng tumira po yung mga nasunugan. Ang DSWD po ay tutulong po sa mga kanilang mga pangangailangan kung sakali sila ay mailagay sa isang settlement area. Meron po kaming mga pabaon pack sa mga pamilya. Pansamantalang sila po ay magkuhan po sa mga activities para po ay makabangon po sila sa kanilang mga nadaranan ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay po. Maraming salamat po, Alice Bonoan, Regional Director ng DSWD NCR. Magandang umaga po sa inyo.